Pinayagan na ng National Security Council ang Christmas mission ng isang civilian group sa West Philippine Sea. Pero hindi sila pwedeng pumunta sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Tuloy na tuloy ang paghahatid ng mga pamasko ng grupong Atenito Coalition sa mga mangingisda at mga tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa West Philippine Sea. Pinayagan na kasi ng National Security Council ang planong Christmas civilian mission ng grupo. Aabot sa 40 bangka ang tinatayang kasama sa paghahatid ng ayuda at pamasko sa West Philippine Sea. Sa December 9, lalayag ang Christmas convoy. Pareho namin gusto na ipakita na ang Filipino people ay united dun sa ating kampanya na at panawagan at ang ating paninindigan na ang West Philippine Sea ay sa atin. At hindi lang yan laban ng mga nasa gobyerno, laban yan ng mga ordinary citizens. Pero dahil sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, hindi papayagan ng NSC ang Atenito Coalition na pumunta sa Ayungin Shoal, partikular na sa BRP Sierra Madre. Well, ang pinaka-concern naman namin sa kanila is pagpunta talaga sa BRP Sierra Madre. That was our issue because alam naman natin yung mga nangyari in the past, no? Yung mga collisions and dangerous maneuvers, and we cannot guarantee their safety if they go to BRP Sierra Madre. So ipinaliwanag namin sa kanila yan, and they understood our concerns. That's why ang naging usapan na lang is hindi na sila sasampa, dadaan na lang in the general vicinity of BRP Sierra Madre. Nagkasundo ang NSC at Atenito na sa Patag Island at Lawak Island isasagawa ang Christmas mission. Papayagan din ng convoy na bumisita sa Pag-asa Island para matiyak ang kanilang seguridad. Sasamahan sila ng Philippine Coast Guard at AFP Western Command. Tayo ay take ng cue of course sa Coast Guard para masiguradong we take into consideration hindi lang yung security measures pero also yung weather conditions din. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.